Matapos nga pong bastusin ni Shaquille O'Neal ang ilang mga NBA player ngayong henerasyon, pinunteriya rin naman niya ngayon ang batang big man ng San Antonio na si Victor Wembanyama. Matapang nga nitong sinabi, hindi nga daw magiging malakas si Wembanyama sa NBA kung parati siyang gagawa ng jumpers at 3-pointer. Mas maganda nga daw na mas mag-focus ito parati sa pagtatala ng puntos sa ilalim ng basket. Maliban dyan, naniniwala rin naman si O'Neal na hanggat hindi nga daw binabago ni Wembanyama ang kanyang playing style, hindi nga daw ito magkakampiyon. Sa madaling salita, mas gusto nga po ni O'Neal na gayahin siya ni Wembanyama bilang isang tradisyonal na sentro. Ngunit hindi rin naman dito sumang-ayon ng ilang mga fans, gayong ayon sa kanila, inggit lamang nga daw si Shaquille O'Neal kay Wembanyama, gayong bukod sa meron itong point guard skills, meron rin naman nga itong dissenting shooting sa long range. Kaya hindi na nga po nila masisisi si Wembanyama kung ganyan man ang kanyang playing style. Isa pa, napakalakas rin naman nga nito sa ilalim sa rebounding, lalo na sa depensa, gayong kita naman nga ninyo na sa tuwing nasa ilalim ito, wala nga po ni isa mga nagtatangkang sumalaksak. Kaya dyan palang malinaw kung gaano kalaki ang impact at presensya nito bilang isang modern big man. Samantala, mismong si LeBron James na ang nagbulgar sa media, hindi nga daw kagaya ng mga nagdaang taon. Mas excited nga po siyang maglaro ngayon para sa Los Angeles Lakers since sa unang beses na magkakataon, makakasama niya nga po sa loob ng NBA court ang kanyang anak na si Bronny bilang kakampi. Kaya itinuturing nga po niya ito bilang espesyal na season sa kanyang basketball career. At dahil dito, mas nakakagulat nga po na desidido siyang magkampiyon muli sa NBA, gayong iaalay niya nga ito para tulungan ng kanyang anak. Sa katunayan, gagawin nga talaga ang lahat upang manalo lamang, kaya mukhang marami na naman nga tayong mga record at history ang aabangan sa pagpasok ni LeBron sa kanyang ika-22nd career. Maliban dyan, maaga rin naman nga pong sinabi ni LeBron na wala nga siyang gagamiting load management, gayong maganda at healthy nga po ang katawan nito ngayon. Sa katunayan, kung siya ang tatanungin, maglalaro nga daw ito next season ng 82 games para masiguradong papasok sila sa playoffs ng Western Conference. Sa kabilang banda, simula nga po nang umalis si Paul George sa Los Angeles Clippers, pinagtuunan nga po nila ng pansin ang pagkuha ng mga 3-and-D player. Dahil dito, nakabuo nga sila ng bagong defensive lineup. Pero ang problema, lahat nga po ng kanilang kinuha, puro role player, malayong-malayo sa galing ng Paul George at maging kay Russell Westbrook. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit tuluyan nang nawala ang tiwala sa kanila ng ESPN. Sa katunayan, naniniwala ang mga ito na hindi nga daw makakapasok ang Los Angeles Clippers sa playoffs at maging sa play-in sa inaasahang pagkakaroon nila ng 40 wins at 39 losses bilang pang-12 sa Western Conference next year. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.